Good morning guys. Breakfast time. Ang ulam natin ngayon guys is fried vegetable ampalaya with egg and fried fish, barilis, and beef noodles. Meron din tayong kamote guys, ang diet. And ating sausawan guys is tuyod suka. Malinis ang gamay guys, kain tayo guys. Ampalaya with egg guys. Mga dalawang araw bago ang harvest ay dumating na ito. Nakangiti sila ng ito rin nanay. Sinabi nito na kukuha nga siya ng palabasa. At ito pala'y nabulungan niya ng upot ang palabas. Sukuha mo siya. Sinabi niya gagawin siya ng apple sa dalawa. At gaya ng nakagawin alay niya, yung pick up ang gagawin ko. Wala naman problema. Ayaw na pagpuntahan natin sa ito. Sarap ko naman na magiging ayaw pala. Nagisin niya sa ito. Pagod na pala. Dahil titinan din sa mga pagkakas sa kanya ang pinipilan niya gamit ang bita. Kuminsan nga ito sila ito. At parang ibigay niya. Lalo naman yung mga magulang ito ng pagkakas sa kanya. Kung maiging ka pa kung napasok ka sa bayan, ay katulang sila ng sarili ng katao para makikinig at magbibigay. Pero syempre, hindi ko naman ko na iagad. Naglabas ng pera. Sabi ko naman natin, hindi mo nila. Yung tinuturo nila sa susunod na negosyo. Dapat na namin sa akin kung wala na hindi sila na sila. Kasi kaya maaga ang tataloon ay may balikan na may paparating sa mga pera. Yung iba naman na nagtitita ay kumuha na nila. At syempre, balikan sa kalakasan ng Malaysia, na pinaris na niya talaga. Pagkatapos ng panatian, ay dumating sila ng Serbia. Ang gusto nila ni Serbia noon ay kasama siya sa pag-harvest. Kaya naman pinapos sila ng ilang oras bago ito natapos. Pinilisan na lamang nila gawa ng makuligin na at makaabutan pa sila ng sama ng panahon. Nang may handa na ang mga nabibigay ng Serbia, inilagay na ito sa pipa. Nagpaalam na rin ang ibang katuwang nila namin sa kanilang. Uuwi na rin sila ng mga at hindi na sila abutan ng sama ng panahon. Wala na rin naman siguro magkagawin ko ng dalawang oras. Salita. Dapat yung mga pinagpili kasi nagkakaroon sila ng daan papunta kailangan sa Serbia. Pero sa karapitlaan ng biyahe, bigla na namin pili na dito. Ang tingin na rin noon, na okay. Pero natin siguro sa wala nitong kanilang ginanipura ang mga trabaho. Dahil kasi Diyos naman sila ng Serbia ay nagsisigyan sila ng mga 20 dito sa daan para ng malamig din sa sakyan. Matapos makasiguradong malamig na at biyahe ulit sila. Yung malapit na sila, sakto naman ang mga nabigyan niya makasulat. Dali-dali nilang pinakay ang mga order, inilagay sa mga tapat na paano nila namin sa iya, kung saan malaman ang punto para hindi mabasa. Naku sila, mukhang aabutin ka ng sama ng pansisinaan. Ito ka na muna. Sabi niya sa mga pilit man, kung gusto niya sana ng nanay na umuwi niya. Pero wala siya magkagawa. Hindi pa kasi maganda ang pasabi noon para nila. At isa pa, sabi
Nakatawid siya sa kalsada may gulay na laging umaako ang tubig. Kaya mas maigi na doon na lamang muna siya pinagawa ni Celia para patilahin na rin ulit. Dagdag mo pa kasi Sir Celia kung sakasakali man na baka ma-overlook na walang kita. Pagkat na. Umabot ng ilang oras na hindi ko itila niya. Umabot na ng oksina. Pinabutan niya ni Celia si Nanay ng Jana. Pilipilipin nito at sinabi niya. Wala mo na magkalikas na gabi sila eh. Ang naisip ko noon nanay ay kung tigilan na ng ulan ng mga alas 8 na susubukan niya pag nakauwi. Pinagran nila ni Celia si Nanay ng Tarasca. Tapos ay tinawag niya ang anak ni Celia para samahan si Nanay sa isa pang maliit na kwarto. Kung saan doon niya na tutuloy sa akin. Agaran naman pumasok si Nanay doon para mag-inis sa masal kasotan. Kung nakabihis na, naghanap si Nanay ng pwede pagpatuan muna na yung pagbibigis niya. Dahil na yung tuloy niya. Dahil na kasi siya yung nagsampay ng pumili araw. May nakita siyang talo. Inusan niya ito. Tatlo ang siyang talo ito. Napansin niya sa unang dalawang nasa taas. May mga kapay na naglalang naman yung iyan at hindi kaaya-aya ang tunay. May nangyayari na malaman. Mayroong nagkikate. Sa isip na parang nanalo ng halos naman ang mga partner ng ating tunay. Hindi niya sana kaya nakapagod dito ang mga. Nagulat siya. Nung may nakita siya doon mga kulpong ng papel. Sinilip na lang ni Manny kasi makapagpasa kapag nilagay niya doon ang balik niya. At alam mo ang face mga nakawan. Yung iba kasi may mga papel na may nakasulat na pangalan niya. May nakapatong na kung anong sulat na hindi nabasa. At lahat ng yan ay may mga natuloy ng ka o puno na itim at pinakot niya. Medyo nagbitinag si Nani na. Yung hindi na lamang na ako pakialaman ng lahat. Ilalagay niya na lamang sa ilalim ng bigaan niyang kamigay na. Mabuti na lang at nakaalis na si Nani sa atin ng kanina. Biglaan na naman pagpapasok ng libra. Para pa itong pinagbilatan si Nani at sinabi ko. Papasok lamang siya at mayroong mga pinagin. Tumango naman si Nani. Hindi pinalis niya nila ang titip kay Nanay. Nakahanap naman sa kanya. Si Nanay naman hindi ilagay sa pinagin. Nung nakakahanap niya ito, pinatawag siya ni Nanay sa kanya. Kanina pa rin pinagbilis na niya sa isa. At sinabi niya mas muna sa kanya. Ilang ginagawa sa kanya si Nanay sila na pinasok sa kanya. Matapos na nakapasok na rin sa kwarto sa kanya. Matapos na rin may pinagpapalitan si Edna. Nakakatakan na yun ay ayaw naman pumasok sa kwarto na. Kinuha naman ito ni Nanay at pinala sa kwarto. Pinasikaso ng pagkikahan. Meron siyang napansin noon. Meron naman naman ang cabinet. Walang isang natira. Kasi nakatubas at lampo na. Pagkatitigil ito, siya ang lampo. Nakatingin ito sa kanya sa masulit na paraan. Sinabi ito ng paniwala mo yung lampo. Makasakali may lampo. At ilagay sa kanya. Banda ka sila. Matigil pa rin nila. Hindi pa rin pinitigil ang lakas na ito. Dahil sa pagod ni Nanay ay nagpapalo ng sakit ng nila. Mga bandang alas 7. Hindi na kami
guys. Huwag na guys. Dami na guys. Ano kaya guys, dami na bilhin. Thank you for watching guys. God bless.